Welcome po mga kakuya sa ating gabi ngayon ito. Nawa nakapagsimpa tayo, nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa linggong ito. Ang topic po natin for today mga kakuya is about sa virginity ni Mama Mary, no? Ang kanyang pagkabirhin ng ang kanyang pagkabirhin, no? Virtual virgin, no? Ang kanyang walang hanggang pagkabirhin ni Mama Mary, no? So ang tatalakayin natin ngayon mga kakuya, tatlong objection po ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Una, brothers, no? May mga brothers daw, marami daw mga kapatid si Jesus Christ. Ang pangalawa naman ay ginagamit nilang hanggang, no? Kapag sinabing hanggang ay ang kanilang pag-uunawa ay may pwede na magsiping si Jose at si Maria, kaya hindi na siya virgin, no? Ang ikatlong objection naman nila ay firstborn. Kapag may sinabing firstborn, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat hanggang pang-sampu. So muli, samahan niyo po ako kuya, mga kakuya, sa talakayan natin ngayon. Napakahalaga po at napakahalaga nito. Patungkol po to sa Inang Maria, no? So samahan niyo ako, huwag po kayong alis. Hingi lang po tayo ng paspas ang katastasan sa ating panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possessions of your kingdom which you have created and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hi, welcome po. Nagbabalik po Jonathan TV Vlogs. Nagbabalik ang may kasabihan po tayo. My people are destroyed for lack of knowledge. Mabasa po natin sa Oseas 4:6 mga kakuya. Kaya napakahalaga talaga na magsaliksik at mag-aaral po tayo sa tunay na aral nating inang simbahan. Napakahalaga po ito mga kakuya sapagkat matutunan natin ang mga tinatago pa, ang mga talagang matutunan natin ang mga aral na napakaganda sa ating inang simbahan mga kakuya, no? At lalo pa tayong lumago sa ating at mag-init ang ating pananampalataya bilang Kristiyano. Kaya kapag ikaw Kristiyano lamang at binyagan, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagsaliksik ng aral ng ating inang simbahan, ay hindi po ka matatawag na tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay kapag sinabing tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Kristo, no? Ano bang ginagawa ni Kristo? Ayon po sa mga apostoles, talagang binuhis ang kanilang buhay at talagang nakatuon lang sila sa aral ni Kristo. Kaya mga kakuya, kapag hindi na po tayo nagsisimba, hindi na po tayo nag-receive ng Body of Christ, hindi na po tayo tunay na Kristiyano. Tayo po ay mga ligaw na Kristiyano na po yan mga kakuya. So napakahalaga talaga mag-aral po tayo araw-araw, lalo na po sa mga Bible verse, may prayer life po tayo mga kakuya, para malayo po tayo sa mga tukso na ating sinasagupa araw-araw, inaharap araw-araw, no? Kasi ang fallen angel talaga ay naghahanap lang ng masiba yan. Kaya ang karamihan sa atin nahulog sa depresyon at maraming iba nagpakamatay, kinitil na lang ang kanilang buhay sapagkat hindi na nila alam ang anong dapat gagawin sapagkat nalayo na po sila sa grasya ng Diyos. Mga kakuya, napakahalaga po ang grasya ng Diyos sapagkat ito ay magbibigay sa atin or depensa sa ating kalaban na hindi na tayo malalapitan nito sapagkat nasa grasya tayo ng Diyos o tinatawag na state of grace palagi, no? Lapit po tayo sa confession. Kung matagal pa tayo hindi na makapagsimpa, lapit po tayo sa confession at general confession po mga kakuya, no? So tuwing linggo,
palagi po tayong nagsisimba, receive body of Christ, mga kuya, kasi yun ang nagbibigay sa atin kung sa pagkain pa yun ay vitamins ng ating mga kaluluwa. So mga kakuya, napakahalaga na alagaan natin, number one talaga alagaan natin ang ating mga kaluluwa sapagkat ang ating kaluluwa ay walang kamatayan. Ito ay harap talaga sa Diyos, no? Mabalang araw na tayo ay mawala at mabura dito sa sanlibutan na ito, mga kakuya. Kaya muli, mag-aral at magsaliksik at ito ang palagi ko sinasabi, cares, confession, adoration, at Holy Rosary, at sacramentals po, mga kuya. Kaya ito lang, 5 na ito dapat natin memorize na dapat natin i-maintain ito sa ating mga buhay-buhay, mga kakuya, no? So, proceed po tayo sa ating topic, mga kakuya. Ang topic po natin ngayon ay objection, no? 3 objection natin sagutin ngayon sa ating kaibayong pananampalataya. Kasi kapag paulit-ulit po ito sinasabi nila, parang naging katotohanan na po ito kapag wala talagang sasagot nito. So, ang aking topic ngayon, based lang po ito sa aking may mga paborito din tayo mga apologetic, no? At sinishare ko naman sa inyo dito. Hindi po yung sarili kong aral, mga kuya, ito ay aral po ng ating inang simbahan. Kaya wag po kayo malis at pakinggan nyo po ang ating talakayan ngayon. Napakahalaga po nito dahil po ay patungkol po ito sa mahal na birhen, no? So dapat natin pag sinabing apologetic ito ay pinahayag at para maunawaan po at mag-discuss at para maunawaan po ng ating mga kaibayong sa pananampalataya sapagkat wala po sila nagtuturo at iba ang turo natin, mga kuya. Dapat sila natin ay maturuan at hindi tayo maturuan nila sapagkat sila ay tinayo lamang ng tao sapagkat tayo ay tinayo ni Kristo kapag nasa atin po ang katotohanan. Kaya nasa atin yung authority na magturo at ipahayag ang salita ng Diyos sa buong sangkatauhan, mga kakuya. So una, brothers, ito yung mga unang objection nila, brothers, no? So ito yung mga palagi nilang tinutuligsa na marami ng kapatid si Jesus Christ, no? Has the mother of those who are called the brothers of Jesus. Sa Bible, wala kang mababasa na si Maria ay tinatawag na ina ng mga kapatid ni Kristo. Kundi si Maria ay tinatawag na ina ni Kristo, Jesus, no, mga kakuya. Dito pa lang ay mali na talaga sila kasi nga wala kang marinig sa Bible na si Maria ay tinatawag ng mga anak, no? Ng mga kapatid ni Kristo, mga anak, no? Wala kang marinig talaga, no? So ang maririnig mo lang si Maria ay anak na si Jesus, no? No, si Jesus ay ina ni Maria. Ganun lang yung pong mapakinggan yung mga kuya sa Bible. Wala po kayong mapakinggan wala pa kayong mababasa na si Maria ay mga anak sa kapatid ni Jesus. Wala po, no? Talagang kasinungalingan po talaga yan sa ating ibinabato sa atin sa ibang pananampalataya, mga kakuya. So alamin natin, ano ba yung words na brothers, mga kakuya? Ito ba ay tumutukoy sa kadugo mo o kapatid mo sa ina, kapatid sa ama? No? Yun ba tinatawag na kumuna talaga kaya kapatid kayo ay talaga brothers lang ba talaga? Ayun ba ang unawa ng ating kaibayong sa ating kaibayong pananampalataya, mga kakuya? So ano ba yung words sa brother o sister was common Hebreo? Sa Hebreo, sa expression ng Hebreo which is had an X in composing, meaning this was no terms, no? For causing in Hebreo there was only it, no? Sa Hebreo or Aramaic, which is refers to brothers, cousins, close relatives or kainman. O sa mga tumutukoy din ito, hindi lang pala sa kadugo mo na kapatid mo sa kapatid kayo sa ina or ama, isang ama o isang ina. So tumutukoy din pala ito, malawak pala ito kapag brothers, tumutukoy ito sa malawak palang nito, no? Malawak na kahulugan nitong brothers na ito, no? Sa Hebreo nga, sinabi ko na kanina, sa Hebreo expression which for cussing in Hebreo there was only 8 acts, no? Hebreo for Aramaic, which is refers to brother, cousins, close and relatives o kainman, no? Matatawag din ng brothers yung mga ako nagpapahayag ako ng salita ng Diyos, pwede niyo ako tawagin na brothers sa pananampalataya o kaya sa mga grupo pwede rin matawag na brothers. Kaya malawak talaga ang brothers, hindi lang po sa
isang tatay or isang nanay kaya kapatid kayo, no? So malinaw, no? Ang brothers, inuulit ko, ay malawak siyang terms talaga. Malawak siya ng kahulugan na words na brothers or sisters, mga kakuya, no? So wala po sa salita pinsan or cousin, no? So words na brothers meaning gamit na yan sa Biblia. No, ginagamit na yan po sa Biblia, mga brothers na salitang brothers. So, ano ang ating patunay dito? Ano mababasa natin dito sa Biblia, mga kakuya? Dito, ang brothers has various, no, meaning in the Bible. No, ito ay una, uterine brother. Ito yung sinasabi ko kanina, kapatid at sa hindi lang sa laman, kapatid sa nanay o isang nanay lang kayo at isang tatay, yon. Ito yung uterine brother, no? Isa lang ang inyong ina, isa lang yung nanay, no? Yung tinatawag kayo na brothers, no? Ano pa? Relatives. No, may example po tayo dito sa Genesis 3:8, no? And 14:16. Lot is called the brothers of Abraham. Yet in Genesis 11 verse 27 was actually isa Abraham's nephew. Si Lot ay pamangkin ni Abraham, mga kakuya. So, pwede pala. Ang pamangkin pwede rin tawagin na brothers, mga kakuya. So, sa ano ba yung biblical definition ng brothers, mga kakuya? So, ayon sa St. Paul, no? Sa Roma, talagang tinawagan ko si St. Paul. St. Paul, ano bang definition ng brothers? Sumagot siya. Ito yung sumagot siya, mga kakuya, no? Mabasa natin dito sa Roma 9 verse 3, no? Sapagkat ako'y mapagnanasa na sa ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So dito yung hindi lang talaga sa laman na kaya tinatawag kayo na brothers, mga kakuya. So dito mas mababasa din natin dito sa Mateo 23:8 ang anong mababasa. Dito po at kayo'y huwag pang tawag na Rabi sapagkat iisa ang iyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. So dito, klarong-klaro, kayong lahat ay magkakapatid, no? So lahat daw magkakapatid. So ibig sabihin, ang salitang lahat ay marami po ito, mga kuya. So wala nang iniisip si Maria, panay anak na lang siguro na anak kasi marami ang tinutukoy. Ibig sabihin ang kapatid, pwede rin pala sa ulitin ko pagbasa sa Mateo 23:8, no? Di dapat kayo'y huwag tawag na Rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. So dito, ang ibig sabihin dito ay magkapatid sa pananampalataya, isang guro, no? At talaga sa isang pananampalataya ay pwede rin matawag na brothers, no? For example, ako ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Pwede nyo rin ako tawaging brothers. Ito po yung mabasa natin sa Bible, no? Ito was ang ikasunod natin sa Gawa 1, sa Gawa versikulo 1 verse 15 hanggang 16. Ito ang mas malala, mga kakuya. Sa 15 hanggang 16, ito ang ating mababasa. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsasabi at nangagkakatipon ang karamihan mga tao na may 120. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang patnugot nagsihuli kay Jesus. So nababasa natin si Pedro ay tumindig, no, nagsalita. Sa ibig sabihin isang grupo ito, mga kakuya, 120 nagkatitipon, no? So pwede pala, mga kapatid, pwede tawaging brothers, mga kapatid, isang grupo, no? Napabasa natin isang grupo, 120. So kung i-apply natin dito kay Maria, wala na, losyang kawawa naman si Mama Mary, no? Talagang lusyang na lusyang yung mahal na birhen natin. Kung yun ang unawa ng ating mga kaibayo sa ibang pananampalataya na talaga wala nang magawa si Maria, anak na lang ng anak, 120
20 ang kanyang anak. So dito, isang grupo ito na tumindig si Pedro nagsalita sa gitna ng itong 120 na mga kapatid niya o ito ay mga mananampalataya, no? So ito ang ikasunod natin, tapos matindi ito, no? 500 na mga kapatid. So ito mas matindi ito. Saan natin mababasa ito? Mababasa natin dito sa 1 Corinto, no? Mababasa natin dito sa 1 Corinto. Mababasa natin dito sa 1 Corinto 15 verse 6. Ito ay 500. Babasahin natin mga kakuya. Pagkatapos ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Didapwat ang mga iba'y nangatulog na. So biruin mo 500 mga kapatid, no? Kung i-apply mo to kay Maria, sus Ginoo ko, wala na, lusyang na talaga si May, parang hindi na maintindihan yung ito. 500 ang anak niya. So no, mali talaga, no? So ito pwede tawagin pala na guro, pwede tawagin brothers ang grupo nga. Ito yung sinasabi ko kanina na talagang mali ang mga objection ng ating mga ibang pananampalataya, no? Sa ibang pananampalataya na dito pinatunayan natin talaga na mali ang kanilang mga argumento patungkol po sa pagkabirhen ng ating Maria, no? So dito ang ikalawa naman, ginagamit din nila ang hanggang, no? Kapag hanggang daw, matapos na nanganak, hanggang nanganak na si Maria, ay pwede na daw magsiping si Jose at Maria. Kaya hindi na talaga virgin si Mama Mary. Pag sure ba? Totoo ba yan? So dito, papatunayan po natin dito ngayon na talagang ating kaibayo sa pananampalataya, wala nang ibang magawa kung objection na lang ng objection, no? Talagang wala na silang naghahanap talaga ng butas. Pero dito, sagutin talaga natin dito. Bible o talagang biblical basis ang isagutan sa kanila. Para may maunawaan naman sila. Kapag sinasabing hanggang, ano sa tingin nyo, may pagbabago o wala? No? So, hindi ako sagot dito. Sagot natin dito ay Biblia, no? So, kapag sinabing hanggang, may pagbabago ba? No? Babasa tayo dito sa Mateo 1 verse 25. Ito ang ating mababasa. At hindi nakikilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So dito may nabasa tayo hanggang sa maipanganak na ang isang lalaki at tinatawag niya ng kanyang pangalan Jesus. So kapag hanggang ay nanganak na, pwede na sipingan si Maria, pwede na magsiping si Maria daw at si Jose. Kasi nanganak na. So mali po, no? Kasi kapag ganun ang mga argumento natin, ngayon nga sinasabi ko kanina, ang hanggang ay walang pagbabago po yan mga kakuya. Kapag sinabi mong ginamit mong terms mga hanggang, ay walang pagbabago yan. Saan natin, paano natin mapatunayan yan? No? Babasa lang po tayo dito sa 2 Samuel ng 6 verse 23. Ito ang ating mababasa. At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So dito, ginagamit dito hanggang, no? Ibig sabihin nung namatay si Saul, no? At si Michal at anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So dito may pagbabago ba? Nung namatay na, nagkaanak na? Hindi, mali po, no? Walang pagbabago kasi nga patay na tas nakaanak pa. Mali po yung mga argumento ng ating mga kaibayo sa ating pananampalataya, no? Tapos isipin mo na patay na, tas nakaanak pa. Walang pagbabago hanggang siya ay namatay, no? Walang pagbabago yun. Namatay siya na wala talaga siyang anak, no, mga kakuya. So ano pang idadagdag natin dito mga kakuya? Verse 4. Ito ang ating mababasa. At hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa makauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin. Oo,
aking dadalhin at aking ililigtas. So dito, malinaw talaga na puti na ba ng kanya ating buhok ay hindi na tayo ililigtas ng Diyos? Kasinungalingan po yun mga kakuya, no? Hanggang sa mamatay nga tayo, ililigtas pa rin tayo ng Diyos eh. Ibig sabihin, hanggang kapag ginamit ang hanggang, walang pagbabago yan mga kakuya, no? Hindi na ba tayo ililigtas ng Diyos, no? Hanggang sa maputi na ba ang ating buhok, no? Ay hindi na ba siya Diyos, no? Nung pumuti na ang buhok na hindi na ba siya Diyos, mga kakuya? Ay Diyos pa rin siya hanggang magpakailan, mga kakuya, no? So dito, ano pa? Dagdagan po natin dito sa 1 Corinto naman. Sa 1 Corinto 15:25. Ito ang ating mababasa sa 1. Pagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang, ito may nababasa naman natin dito, hanggang maibigay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. So dito, no, klarong-klaro talaga dito, no, nung napasuko na niya, napasuko na niya ang mga lahat ng mga kalaban, no? Dito ulitin ko lang, no, napasuko na sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Nung napasuko na ba ng Diyos ang lahat ng mga kaaway, ay hindi na ba siya maghahari hanggang ngayon, mga kakuya? Maghahari pa rin siya, mga kakuya, sapagkat siya ay hari nga eh. No? Maghahari pa rin siya. No? Ginamit ito nga hanggang. Ibig sabihin, wala talagang pagbabago. Nung napasuko na niya ang mga kaaway, ay ibig ba nating sabihin ay hindi na siya ba maghahari? No? Ay maghahari pa rin. Walang pagbabago, mga kakuya, kapag gamitin natin ang hanggang. No? Kaya nga mga kaibayo natin sa pananampalataya talagang uhaw na uhaw sa ating katotohanan. No? Kaya at least paano ay mayroon silang matutunan para sa atin. Dapat tayo ang mangaral sa kanila at hindi sila ang mangaral sa atin sapagkat wala talaga silang authority. No? Wala silang, kulang sila, wala silang apologetic talaga. No? Kung mayroon man silang apologetic, ay yung apologetic nila ay wala ding authority. Kulang sa kaalaman, no? Kaya yun ang dahilan na tayo ang dapat mangaral para sa kanila, no? So, dito naman, dagdagan pa natin, ano pang mga hanggang na ginagamit sa Biblia? No? Ito ay walang mga pagbabago. Dito sa Mateo 28:20 na lang. No? Dito, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi. Hanggang, mayroon na naman nababasa dito, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So dito, pagkatapusan ng mundo, hindi na ba magano sa atin ang Diyos? So dadalhin pa rin tayo at ang Diyos pa rin nandun sa langit, dadalhin tayo doon at kung sakaling malangit man tayo, so napakahalaga talaga ang purpose natin ay langit, no? Hindi na ba tayo arugain ng Diyos? No, hindi na ba tayo niya tuturuan at hindi na tayo baga inutos, hindi na ba sumasa atin ang Diyos kapag nandun na tayo sa langit, mga kakuya? So nandun pa rin ang Diyos, hindi ibig sabihin na hanggang katapusan ng sanlibutan natigil na yung ang pag-ano sa atin ng Diyos, no? Nawala na sa atin hanggang. O ibig sabihin ang hanggang wala talagang katapusan. No, talaga nandoon magkita-kita tayo balang araw doon sa langit, mga kakuya, no? So malinaw, talagang ang hanggang ay pinatunayan natin ay wala pong pagbabago, no? Kapag ginagamit ang hanggang, kaya mayroon sana tayo natutunan kahit papaano dito sa hanggang pag ginagamit itong hanggang, no? Kaya nga nakakalungkot dahil sa ating mga kaibahay sa pananampalataya ay ginagamit talaga ito. Hanggang daw sa ipanganak na si Kristo ay pwede na daw magsiping si Maria at Jose. Yun mga kumbaga mga makademonyong gawain yun po, mga kakuya, no? Tandaan po ninyo, ang mystery po, talagang kapag ang Diyos ang gumawa ng misteryo, ay talagang walang makapigil nyo. Kaya ang ginagawa nga ng mga sekta na ito, ang Diyos ay para bang inamot yung isip ng Diyos ba? Kumbaga, ang yung isip ng Diyos ay inabot nila, hindi mo kaya abutin nga. Kaya mayroon tayong misteryo na pinaliwanag, dandahan sa atin na hindi talaga natin malubos na unawaan. No, kaya nga tinatawag ng mystery. Yan ay talagang ang Diyos lang talaga nakagawa yan, mga kakuya, no? Kaya nga si Mama Mary walang hanggang pagkabirhen, mga kuya. Yan po ang ating tandaan. Yan po ay mystery, no? Yan po ay
bigay ng Diyos. Yan ay grasya ng Diyos na binibigay kay Mama Mary, mga kakuya, no? So ano pa? Natapos na nating hanggang sa ikalawang objection nila. Dito naman tayo sa last objection nila, mga kakuya. Firstborn. Kaya nga kapag sinabing firstborn, ay siyempre may unang sinilang si Maria. Siyempre may ikalawa yan, second, third hanggang 10. O kanina, di kaya nabasa natin kanina, 500 kapatid. No? Yun ang ibig nilang sabihin. Kaya nga talaga dito ay talagang ito ay talagang ipaintindi natin sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, no? So dito, babasa tayo dito sa Lucas, ito yung patayan nila, babasa tayo sa Lucas 2:7. Ito ang ating mababasa sa Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay, banggitin dito panganay, panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan, mga katuyan. So dito, panganay, ibig sabihin may pangalawa, may third born, no? So dito, bakit ito yung ginagamit naman nila? Paano natin sagutin ito, mga kasi talaga yung mga sikta na ito talaga naghahanap talaga ng butas. Pero sagutin natin ayon sa turo nating inang simbahan, mga kakuya, no? So dito, kapag sinabi na firstborn, kasi dito mga kakuya, na kaya sinulat ito, pupunta tayo sa mga kung ano ba yung katuruan dati. Hindi mo pwede iugnay kasi natin ngayon sa panahon ngayon, ay ito ay matagal na nangyari. Yung mga, ang una nating titingnan dito ay yung mga language, no? Ano ba yung mga firstborn noon? May mga batas ba noon na pinairal si Moises? Ito po ay tinatawag pala na legal title, no? May mga kapatid man o wala, yan ay batas ni Moises, no? May kapatid man o wala, yan talaga ay tinatawag na firstborn, no? Ialay sa templo. Kaya si Jesus inalay sa templo nung pagsilang niya kay Kristo, no? So malinaw, ito ay legal title. Kaya ito ay batas ni Moises noon, no? So paano natin mapatunayan dito sa Bible na talagang ang firstborn ay pag-alay sa templo? Kaya mga prutas, ungang bungang mga prutas at mga karnero o mga hayop, lahat ng bunga mo, mga successful mo noon, unang paglago mo, ungang bunga, yung unang harvest, ay ialay mo talaga sa templo. Yun po ay legal title ng ating kapatid natin si Moises, no? Si Moises ang batas niya, kaya tinatawag na legal title. So dito, ano ang ating mababasa dito sa Bible? Na patunayan ay mga first fruit po yan, mga tawag na firstborn, no? So dito, babasa po tayo dito sa Exodo, no? Exodo 13 verse 2. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay," panganay, "anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at sa maging hayop, ay akin." So dito pala talagang legal title ay batas ng Diyos at ginawa ni Moises. Ito pa inutos pala ng Diyos na naging batas ito, no? Ang lahat ng bunga daw ay sa Diyos. Ang sinasabi dito, lahat ng mahayop man, unang bunga ng hayop, prutas, no, at tao man ay sa kanya. Kaya inaalay, kaya si Jesus ay inalay doon sa templo. Kaya nga tinatawag siyang firstborn, panganay, no? Yan po ay unang panahon nga, yan ay batas pala ng Diyos na pinatupad ni Moises. Yan ay legal title, no? Ano pa? Dagdagan pa natin dito sa Bilang 3:2. Anong mababasa natin dito sa Bilang 3:2, no? At tungkol sa akin, narito ang aking kinuha ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel sa halip ng mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay magiging akin. So dito, talagang mayroon talaga dito sa Levita ay maging akin, no? Dito, panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, at mga Levita ay magiging akin, no?
So klarong-klaro talaga, may babawasa talaga na talaga ito ay batas talaga ng Diyos na pinatupad ni Moises noon, no? So ito ay tinatawag na legal title, mga kakuya, na maintindihan po natin, mga kakuya, no? So ano pa, madagdagan pa natin dito sa Exodo 34 verse 20. Ito ang ating mababasa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin ay iyong ang babaliin ang kanyang liig. Lahat ng panganay sa inyong mga anak ay iyong tutubusin, at walang lalapit sa harapan ko na walang dala. So dito, hayop na lalaki, no, panganay na baka at tupa, no, dito ay talagang talaga dito salang natin dito sa 19 hanggang 20, no. Ito ang ating mababasa. Yaong lahat ng nagbubukas ng bahay bata ay akin, at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa, at ang panganay ng isang asno, meron din, ay iyong tutubusin ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin ay iyong ang babaliin ang kanyang liig. Lahat ng panganay ay iyong mga anak ay iyong tutubusin, at walang lalapit sa harapan ko na walang dala. Talagang mahigpit pala. Talaga ang Diyos talaga nagpatupad dito, pati hayop, mga tupa, yan po ay mga first born, no, mga first fruit kung sa ano pa, sa unang ani, no, sa kanilang mga talagang unang ani nila sa mga tagumpay, no. Yan yung ibig sabihin pala, no. Kaya kapalang sinasabing firstborn, yan unang bunga, yan ay title ng, yan pala ay batas ng Diyos, ay legal title na ginawa ni Moises, pinagawa kay Moises, ay, no, mga kakuya. So napakaganda ang ating talakayan ngayon, no. So ang panganay ang tatawagin din ng bugtong na anak. So saan po natin mababasa yan, mga kakuya? So dito mababasa natin dito sa Zacarias, no? Sa 12 versikulo 12 verse 10, Zacarias. At aking bubuhusan ang sangkabahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin ng kanilang pinalagpasan, at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. So dito, klarong-klaro talaga, no, ang panganay pwede parang ding tawaging bugtong na anak, mga kakuya, no. So dito talagang klarong-klaro talaga, no? Kaya talagang sa hula sa wikaan sa 43, bugtong na anak ay si Maria, walang mga kapatid, no? So dito anong mababasa natin dito sa hula, no, sa kawikaan, no? Sa kawikaan babasahin natin sa 4:3. Anong mababasa natin sa kawikaan 4:3? Ito ang ating mababasa. Sapagkat ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. So dito talaga, na klaro-klaro, mga kuya, mga Bible verse ang ating ginagamit talagang litra po litra, no? Talagang ang firstborn, tandaan po natin, ito po ay legal title ng ito ay batas talaga ng Diyos na pinatupad ni Moises sa kapanahunan, no? So muli, at mag-aaral po tayo ng maigi, at talaga napatunayan natin sa gabing ito na talaga mali ang aral ng mga taga-ibang sekta talaga, no? Kaya tinatawag na sect, no? Founder by man, no? Kaya pag founder ang isang tao, ang founder mo ay isang tao, sos, Ginoo ko, walang katotohanan po yan, mga kuya, tandaan nyo po yan, no? Kaya mag-isip-isip na kayo kapag nasa founder nyo ay isang tao, madali lang po naman talaga yan i-search, mga kuya, kung malaman mo kung sino founder nyo. I-google na nyo na lang yan, who is founder your church, no? Malalaman nyo po, mga kuya, na sino ang founder niyo. Sana manatili po tayo na naging founder natin, Jesus Christ, no? Walang iba, Jesus Christ, no? Walang iba, kundi ang Catholic Church. Yun ay nagtuturo ng 100%, wala pong labis, walang kulang, mga kuya. Muli, ako po sana natutunan po natin sa araw na ito. Ako'y muli nagpasalamat sa inyo. Walang sawang suporta, no? Like and share, at comment down below. At follow nyo na rin ang aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs.
at aking FB page, no? Jonathan TV Vlogs Official. Aking TikTok naman, i-follow nyo rin, TikTok, Jonathan TikTok Official. No, sa aking second channel ng YouTube ay Jonathan TV Mix Vlogs to mga kuya, no? So muli ako lubos ng pasalamat sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Nawa nakapag-receive po tayo ng Body of Christ na lagi kong ipopromote itong Body of Christ. Napakahalaga ito mga kuya sapagkat ito ay makapangyarihan, no? Ito po ay pinakamataas na panalangin ng ating mananampalataya bilang Kristiyano. Kaya mga kakuya, muli ako'y lubos ng pasalamat at nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. At God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat mga kakuya, no?